Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabi, matagal tayong nabawala, Brother Noel, sa Himpapawid. Ano? Pero ngayong gabi, magkasama ulit tayo. Oo nga, Brother John. At nakakalungkot na tapat. Siguro dahil na rin sa maraming ginagawa. Medyo nagkaroon po ng gap ang ating record ng ating mga dapat i-record. Ngunit ngayong gabi, muli ating tatalakayin ang isa pa margang paksa na kung saan ito ay pinamagatan na pananambahan sa araw ng linggo. May batayan ba sa Biblia? Okay. Magandang talakayan ito, no? Kasi marami sa atin ngayon, lalo na sa Christian religion, ay majority ang ginagamit nilang pananambahan ay tungkol sa araw ng linggo. Opo. Pero ngayong gabi, ating itatalakay ito. Pero bago siguro tayo dadako sa ating talakayan, tayo po muna yuyuko sa isang panalangin. Okay. Dakila naming Diyos, muli naming pagkatiwala, Panginoon, ang gawain ito. Aming pinapanalangin na ang media ministry na mapanood sa YouTube ay aming hinihiling, Panginoon, na inyong pangangasiwaan. Pagpapalain ninyo ang lahat naming taga-subaybay na nanonood, lalo tigit sa lahat sa mga sinserong naghahanap sa inyong katotohanan. At aming hinihiling ang inyong pangangasiwa ng banal na Espiritu, magiging kapiling namin, magiging kasama namin, at siya mangangasiwa sa aming talakayan. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Salamat sa inyong paggamit sa amin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay? Baka mayroon kang batiin, Brother Noel, no? Brother John, gusto ko pong batiin ang ating mga kaibigan. Dati na nasubaybay. Kasi napansin ko, Brother John, sa YouTube, dumarami yung nanonood doon eh. Yung mga numbers of viewers ay patuloy na lumalaki. So, praise the Lord na may mga tao tagang nagsasaliksik ng katotohanan. Ngayong gabi, Brother John, ang ating tatalakayin na isang napakahalagang paksa. Mahalaga ito sapagkat mayroong utos ang ating Panginoon. Isa sa kanyang mga utos na ang tao ay dapat magpahinga sa pagpitong araw. Sa instruction niya po, ang tao ay dapat magtrabaho lamang sa loob ng 6 na araw. Tapos, siyempre, mga Brother John, dahil sa kahirapan ng buhay, may mga tao na nagtatrabaho 7 araw ng Brother John. Pero hindi ang pagkakala ng Panginoon. Dapat ang tao ay magtrabaho lamang sa loob ng 6 na araw at ang pang-7 ay dapat magpahinga. Ang problema, Brother John, pag ating tinatanong ang ating mga kaibigan, ano ba ang pang-7 araw? Kadalasan po ang sagot nila, araw ng linggo. Ngayong gabi po mga kaibigan natin pong tatalakayin, ano ba talaga ang pang-7 araw na sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita. Kaya nga ito yung ating tatalakayin ngayon, kaya nga sa ating paksa, ang pananambahan sa araw ng linggo, ito may batayan sa Biblia. Dito natin, Brother Noel, dito ninyo matutunghayan, dito ninyo maunawaan. At sa ating pag-aaral, ipapakita namin sa inyo ang lahat ng mga talata sa Biblia tungkol sa araw ng unang araw ng linggo. Okay, so bago tayo magpasimba, Brother John, ay nais ko pong pansinin natin ang isang video clip na to na kung saan ito ay isa po siyang patutuo ng ating isang archbishop. Pakinggan po natin mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, ang patutuo na ibibigay po ng ating isang archbishop. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No. By my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR,
in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hell fire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Okay? So, Brother John, atin pong napakinggan ang isa pong patutuo ng ating minamahal na kasama sa pananampalataya, kung saan ay dito po ay kanyang pinatutuhanan sa pamamagitan po ng mga aklat na rinyo, pati po mga authors. Pwede niyo po itong sarisikin sa YouTube, mga kaibigan. Conversatism, nandun po yung mga pangalan ng author, plus yung edition, kung kailan po itong inilimbag. Makita po lahat yan. So yan po ay hindi isang kathang isip, kundi ito po ay isang pong patutuo kung saan ay ma-verify natin, Brother John, talagang ang pangingiling ngayon sa araw ng linggo, ito po ay hindi siya nagsimula sa salita ng Panginoon, kundi ito po ay inilipat lamang ng isang institusyon, ang pananambahan na itinakda ng Panginoon mula sa ikapitong araw papunta sa unang araw. Sa atin ding natunghayan, Brother Noel, napapansin ko lahat ng ginagamit nila na referensya, sariling aklat talaga ng Katoliko, at sila mismo nagpapatunay na ang nagbabago mula sa araw ng pagsamba sa Sabado papuntang Linggo ay hindi otoridad ng Biblia, kundi sa through the Catholic Church. Ating titingnan din, Brother Noel, ngayong gabi, ay isa sa kanilang binabago. Meron pa kong Brother John din. Sige. Gusto dugtungan doon, ano? Ang sabi po ng ating nagsalita, ang sabi niya, the entire civilized world. Ibig sabihin, mga kaibigan, kahit po kami ay hindi po tayo bahagi ng pananampalataya ng Romano Katoliko, bagkus
ganun pa rin ang araw ng ating pinapangilin, para bang tayo na rin ang nagbow sa harapan ng institusyon na to, na tayo ay nangingilin doon sa araw na kanilang itinakda. Yun ang araw na yun, mga kapatid, ay hindi tinakda ng Panginoon yun, kundi tinakda ng papasti. So, sabi niya, which the entire civilized world ay sumunod doon. So, maging ano man ang ating relihiyon, maging tayo man ay saksi, o tayo man ay Sabadista, Mormons, ano man ating pananampalataya, as long as tayo ay nangingilin sa araw ng linggo, ito po ay hindi po tayo sumusunod doon sa tamang utos ng ating Panginoon. Okay. At isa pang Brother John, gusto kong puntuhin dito is, pagkatapos natin ito mapanood, mga kaibigan, at mapakinggan, at atin pong pabayaan lamang, para lamang tayong tinatakpan natin ang ating mata na, bahala na. Bahala na. Mapakaliwanag na sa mga panayon, sa kanyang mga sinabi, na ang tamang araw ng Pangilin ay talagang ikapitong araw, yung araw ng Sabado. So pagkatapos natin ito marinig at hindi tayo gawa ng hakbang, mananatili din sa ating dating kinalalagyan, sayang mga kapatid, sayang ang pag-asa na maibigay sa atin kung tayo lamang ay tatalima sa utos ng Panginoon. Brother John? Okay. Maraming salamat doon sa gusto ko ding tiyakin natin kasi kapag tayo gustong maglingkod ng Panginoon, ako mayroon akong prinsipyo Kung ako'y maglingkod sa Panginoon, kailangan sigurado. At walang ibang paraan kung gusto nating magiging sigurado sa paglilingkod kung di lahat ng mga batayan ng ating pananampalataya ay naka-akma doon sa sinasabi sa Biblia. Kaya nga, ngayong gabi, sa ating talakayan, ating titingnan sa Biblia lahat, lalo tigit sa lahat, yung araw ng linggo na ginagamit sa Biblia, atin itong gagamitin isa-isa para mas lalong maunawaan ng madla kung paano ba nagpasimula ang pananambahan sa araw ng linggo. May batayan ba ito? Sa pa, Brother John, gusto pang puntuhin ito, Brother John, sa sinabi niya, mga kaibigan, meron pong in-offer na $1,000 times 45, 45, no? So, malaking hagad ito, Brother John. Pero, so yung offer na yun, it stands. Hanggang sa yun po ay nananatili po yung offer na yun. Base lamang, mga kapatid, mga kaibigan, sa Biblia, sa salita ng Panginoon. Huwag po tayong lalabas sa Biblia, Kung meron po tayong nakita ang utos dyan sa Biblia na nagsasabi na ipangili natin ang unang araw ng isang linggo, Brother John, meron agad tayo automatic na 45,000. Sayang din yung mga kapatid. So, kung kayo po ay may meron makita sa Biblia, meron pong sa YouTube po, di ba? Ito po, ipapasat sa YouTube, Brother John. So, makita nyo po, pwede po inyong ipadala ang inyong mong kasagutan na nagsasabi, letra po letra, na nagsasabi, ipangili natin ang araw ng linggo base sa salita ng ating Panginoon. Yan. Kaya 45,000 din yun. 45,000 yan, sayang din, Brother John. Sino man sa inyo, mga pastor o ordinaryong tao na makakasumpong doon. Actually, meron akong hawak ng libro na yan na nag-offer siya ng $1,000. Sino man na makapagpatunay na ang araw ng linggo ito ay araw ng pangilin para sa Panginoon. Amen. Okay. Siguro, dadako na tayo sa kasunod. Ating tinitingnan ito yung referensya kaninang ginagamit, Brother Noel, sa aklat ng Katoliko, yung Book of Catechism. O babasahin ninyo yung pahina 50. No? 50 pahina, hindi ako nagkamali, Brother Noel. Ating makikita natin yung 10 Commandments, ang 10 utos sa kanilang aklat, yung Book of Catechism, na ating makikita isa-isa yung 10 utos, paano nababago ito sa original. Ito po yung ating ngayon na nakikita po sa ating mga screen. Ito po yung 10 Commandments as made by man. Kasi po kung atin pong titignan ang original nito, atin po itong makikita sa Exodus 20, talatang 2 hanggang 17. Iyon po yung original 10 utos na isinulat ng daliri ng ating Panginoon. So, pero pag dito sa kanilang Book of Catechism, napapansin ba ni Brother Noel, mayroon ng pagbabago. No? Kasi ang unang utos kasi sa 10 utos, Brother Noel, ang una, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa
Harap ko. harap ko. No? At sa Book of Catechism, ang sulat nila, ito yung unang utos, I am the Lord your God, you shall worship the Lord your God, and Him only shall you serve. Okay. So, Parang- nawala yung pananambahan dyan. Ano po, ang pagbabawal sa pananambahan ng mga image. Nawala dyan, Nawala. Brother John. At yung ikalawa, kasi ang ikalawang utos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Ito yung inalis nila, Brother Noel. Oo. No? Kaya nga, sa Ten Commandments ng Catechism, mayroon nang nawala dyan. No? At ang ikaapat na utos, ginawa nilang ikatatlo. Okay, tatlo. At ang pagkasulat dito, remember to keep the holy the Sabbath din. Pero kung ating po tititingnan sa original, Brother John, doon sa Exodus 20, ito po yung matatagpuan po sa verse 8 hanggang 11. Mahaba po ito. Oo, Mahaba pinakamahaba po. yan. Ilan ang pinakamahaba na utos doon sa 10. At napapansin natin dito sa kanilang Ten Commandments of Catechism, para magiging 10, ang ika-10 utos na huwag kang mag-iimbot, ito yung hinahati nila sa dalawa. Kaya nga, ang Ten Commandments ng Catechism, bagamat binawasan nila yung isa, huwag kang gagawa ng mga ribulto, ay nagiging 10 sapagkat hinati nila yung ika-10 utos. Yung huwag kang mag-iimbot, hinati nila yan sa dalawa. So, ibig sabihin, Brother John, yung pang-siyam na yan na huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapitbahay, huwag mong imbutin ang kanyang mga pag-aari. Ito po sa original, ito ay isang utos ito na hinati para mabuo pa rin yung 10. 10. Yan. Yun ang aming pinakita sa inyo at kahit doon sa kanilang patutuo kanina ay ating natutunghayan. No? Na sa halip na ang Sabat ay ginawa na lang ika-4, ginawa nila itong the third at tinatawag ito nila na Lord's Day. At ang Sabat ngayon na kanila sinicelebrate ay araw na ng linggo, hindi na yung ika-7 araw na sinasabi ng ating Panginoon. Okay. Ngayong gabi, Brother Noel, dadako tayo sa ating biblical proof, no? Ating patutunayan sa Biblia, no, na may katotohanan ba ang pananambahan sa araw ng linggo? Ito ba'y biblical, no? Atin ba itong mapapatunayan na mayroong pagbabago na naganap? Binabago na ng Diyos ang kanyang itinakdang araw na pagsamba mula sa Sabado papunta sa Linggo. No, sa bagong tipan, ating matutunghayan sa screen natin, mayroon ditong sa bagong tipan, ang araw ng Linggo, 8 beses lang itong binabanggit. At ngayong gabi, Brother Noel, ating isa-isahin ito. No? Gusto nating gagawing malinaw ito para sa inyo sapagkat gusto patunayan natin kung mayroon bang batayan. No? Ang una nating siguro, Brother Noel, ating umpisahan doon sa celebration ng Semana Santa. Okay. No? Buong sanlibutan tayo po ay nag-celebrate sa Semana Santa. Semana Santa. Ano yung ang Semana Santa? Holy Week. Holy Week from Sunday to Friday. Ito yung celebration ng Holy Week. Ating titingnan sa tala sa Biblia at ito yung yung Good News Bible, no? At sabi niya dito, ano bang araw si Jesus Christ namatay? No? Siguro, Brother Noel, na? Okay. So, Brother John, ang ating Panginoon po ay sabi na ating nibisat ng sabi, katang-batang balit, alam niyo yan eh. So, ito pong kadalasan po na ating sineselebrate, although, Brother John, na hindi ito sa steady sa isang buwan, bawat taon, iba-ibang buwan ito eh. It's either na mangyayari sa araw na sa buwan ng April o sa buwan ng Mayo. Mayo. Okay. So, sa kasaysayan po mga kaibigan, sa kasaysayan po ng Semana Santa, ano po yung panahon na si Kristo ay nagkarga. Kanya pong pasan-pasan ang krus niya, papunta po doon sa lugar na tinatawag na Golgotha, at doon po mga bandang alas 3. Tanghali siya ay ipinako, at mga bandang alas 3, siya po ay namatay. Ang sabi po ng mga sa tala po, it was Friday. No? It was Friday. Sa Good News Bible, it was. Okay. So, it was Friday. Araw ng Biyernes. Totoo po yung si Kristo ay namatay sa araw ng Biyernes. Pagkatapos ng Brother John, ang mga babae na nanood, tinignan nila kung paano ibinaba mula doon sa cross ang katawan ni Kristo at inilagay doon sa isang libingan na wala pa ng isang tao na nailibing doon. Okay, so tinitignan nito kung paano inilagay ang katawan ni Kristo at umuwi sila, naghanda ng mga pabango, mga engkwento,
na iniisip nila na sa araw ng linggo, sila ay pupunta doon sa libingan upang ihaplas, ilagay doon sa katawan ni Kristo, itong mga pabango na kanilang inihanda. At sasabi sa sunod na talata, Brother John, at sila ay nagpahinga ayon sa utos. O, ayon sa utos. Ibig sabihin, mga kapatid, tapos si Kristo ay namatay na nung araw na yon. Pagkatapos siya ay mamatay, ang utos po ay patuloy pa rin na sinusunod ng mga babae na yon, ng kanyang mga disipulo. Hindi po nagtapos sa krus. Brother John, hindi po nagtapos sa krus ang utos na ipangilin ang araw ng Sabat. Bagkus, ang mga babae to ay nagpahinga sila ayon sa utos. Sunod na araw, Brother John, sumunod na araw, Ay. sila, basahin natin mga kapatid, ang sabi doon sa 24:1, datapwat nung unang araw ng Sanlinggo, okay, sa isa pong salin, na translation, ang pagkasabi po ay, yung sa today's English version, yung TEV. Kung meron pa yung version na ganyan, mababasa niyo po doon, datapwat nung araw ng linggo, sila ay pumaroon sa libingan, Brother John. Nung unang araw, dito sa saling na ito, ang sabi ay nung unang araw ng Sanlinggo. Wala po pananambahan, mga kapatid, na nangyari sa unang araw. Sila lamang ay, maagang-maaga pa, siguro mga nagbubukang liwayway, Brother John. Sila ay pumaroon na sa libingan upang tignan ang libingan ni Kristo. Datapat na data nila, bukas na, Brother John. Bukas na. At ang linin na ibinara sa katawan ni Kristo ay talagang maganda ang pagkatupi at nandoon sa isang tabi. Yan, Brother John. So, dito sa Lucas 24:1, wala pong nakatala, mga kapatid, mga kaibigan, na tungkol sa pananambahan. Ang event po na nangyari ay pumaroon lamang sila doon sa libingan. Ito yung una. Kasi, mga kapatid, ang araw ng linggo, sa totoo lang, 8 bisis lang ito. Wala. No? Pag ating tinitingnan sa Lucas 23, mula 54 hanggang sa Lucas 24:1, no? Ito yung linggo ng celebration nila sa Semana Santa. Pero ng araw ng linggo, sa versikulo 1 ng 24, datapwat ng unang araw ng Sanlinggo. So, ibig sabihin, Sunday yun. Sunday na yun. Napapansin mo. At anong ginagawa nila? Pagka umagang-umaga, nagsiparoon sila sa libingan na may dalang mga pabango na inihanda. Actually, Brother Noel, yung pabango ditong inihanda, pag-aralan mo yung talaga sa 54, inihanda nila ito Friday. Friday nga. Pero the following day, Sabat ito, nagpahinga sila ayon sa kautusan. Sangayon doon sa 56. No? Kasi ang utos ng Panginoon, Sabat. Okay. So, kinabukasan after the Sabbath, it was Sunday. No? Mapapansin ninyo, pumunta sila sa libingan, dala na nila ang pabango. So, sa unang record sa Biblia, Brother Noel, yung unang araw ng linggo na yon, sa celebration nila, sa celebration natin sa Semana Santa, ang tala sa Biblia, hindi po sila pumupunta sa simbahan, kundi sa libingan lamang. Sa libingan. Okay. Dala-dala nila ang pabango. Nang dumating sila doon, bukas na ang libingan. No? So, dito tayo sa pangalawa, Brother Noel. Okay. Na ito yung sa Good News Bible. Sunday yan, literal. Pag titingnan ninyo sa Good News Bible, sa 24:1. Now, dito tayo sa pangalawa. No? Ang pangalawang tala, makikita natin ito, Brother Noel, sa Mateo 28:1. No? Pag mayroon kayong mga Biblia, pwede ninyong buksan yan. No? Sa Mateo 28:1, ito yung sabi, nang matapos na ang Sabat. Okay. No? Paano ba natin masasabi na matapos na ang Sabat? Kasi alam natin yung Bible reckoning ang pagbilang sa Biblia from sunset to sunset. Paglubog ng araw. Paglubog ng araw. So, sabi niya dito, nang matapos na ang araw ng Sabat, magbubukang liwayway ang unang araw ng Sanlinggo. So, dumaan na yung Sabat, din nagbukang liwayway na yung araw ng Linggo. Ay, anong sinasabi dito? Nagsiparoon sila, Maria Magdalena at isa pang Maria, upang tingnan ang libingan. Na, malinaw yung Brother Noel, ikalawang tala yan sa Biblia. So wala pananambahan nangyari? Walang pananambahan ang nangyari. So, napapansin ninyo, lahat, itong dalawa, pareho kasi ito silang mga alagad. Una nating pinag-aralan kanina, yung aklat ng Lucas.
Ngayon, kay record naman ni Matthew, halos magkakatulad ang Oo, ang kanilang events na binabanggit. binabanggit. Okay. At dito, Brother Noel, no? Ikaw na naman ang magbabasa dito. Ito yung ikatatlo ito, Brother Noel, no? Okay. Ikatatlong tala. Okay, ang sabi po sa Marcos 16, kung ninyo pong hawak pong mga Biblia niyo, pwede niyo pong sundan. Ang sabi po, at na makaraan ng araw, ang Sabat, si Maria Magdalena at si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay nagsibili ng mga pabango upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. 2. At pagkaumagang-umaga ng unang araw ng Sanlinggo, ay nagsisiparoon sila sa libingan ng sikat na ang araw. So, Brother John, ito pa rin ang kaisipan ng dalawang talata ay halos magkapareho lamang na sila ay pumaroon sa libingan. So, wala pa rin tayo makita na record dito mga kaibigan na mayroon pa na nambahan na naganap sa unang araw ng Sanlinggo o doon sa araw ng Linggo. At halos magkakatulad din sila ni Mateo, yung sabi dito, nung nakaraan na ang Sabat. No, paulit-ulit yung binabanggit sa Biblia na bago binanggit ang araw ng Linggo, nakaraan na ang Sabat. In which, sa Ten Commandments ng Panginoon, remember the Sabbath day. No? And the following, right after the Sabbath, Is unang araw. Unang araw. Okay. So, pag titingnan natin sa Biblia, kung tayo'y mga na mas masidhi yung ating pag-aaral sa Biblia, gusto nating malaman ang katotohanan, isa o dalawang talata o tatlo ay sapat na yun. Oo, sabi kasi ni Moses, sabi niya, Moses, pag mayroong pumunta sa iyo at mag-iakusa si Brother John, sabi niya, huwag mo tanggapin huwag mo hatulan hanggang mayroong dalawa o tatlo. Kung isa lamang ang testigo, wala yon, hindi yung balido. So, kinakailangan dalawa o tatlo na Brother John. So, sa tatlong talatang ito, atin na-establish na wala talagang pananambahan na naganap sa unang araw ng Sanlinggo. At dalawang bisis nang binabanggit na nang nakaraan na ang araw ng Sabat. Saka pa nangyayari ang araw ng Linggo. Okay. Dito tayo sa pang-apat. No, kung ating babasahin itong Marcos 16:9, ito naman yung babasahin ko, Brother Noel. Okay. Nang siya'y nagbangon ng unang araw ng Sanlinggo. So, si Jesus Christ, nabuhay siya mag-uli sa araw ng Linggo. Napakita muna siya kay Maria Magdalena na sa kanya 7 demonyo ang pinalayas niya. Okay. No, pagkatapos niya nabuhay mula sa mga patay, ay si Jesus Christ, nagpakita siya kay Maria Magdalena na binabanggit dito na 7 demonyo pala ang pinalayas niya sa katawan ni Maria Magdalena. Pero mayroon bang nasabi ba sa talata na mayroong pananambahan na nangyayari? Wala. No, pang-apat na 'yan. Okay. No? Kaya nga ating titingnan nito ang tala sa Biblia kasi gusto naming babanggitin sa inyo ang lahat ng mga katotohanan tungkol sa basihan, no, na sa araw ng Linggo. Mapapatunayan ba ito sa Biblia? Okay. No? Kasi ating natutunan kanina yung referensya na binabanggit ng isang bishop na nagsasalita. Wala talaga hindi mo po prove sa Biblia. Mula sa Biblia. At ito, ating binabasa dito, Brother Noel, yung mula sa Biblia. Okay. At hindi natin mapuprove. Dito tayo sa panglima. No? Ano naman dito, Brother Noel, ang binabanggit sa panglima? Sabi po sa Juan 20, talatang 1, sabi po, ng unang araw ng Sanlinggo ay naparoong maaga sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakita ang bato na naalis na sa libingan. So, Brother John, nagmamadali ito siguro very close to ang kanilang, si Mary Magdalene ay very close sa ating Panginoon. In fact, siya yung babae na naghugas na kanyang buhok, di ba? Sa paanan ni Kristo. So, nasasabi ko sila makita, especially nila, patay pa si Kristo. So, nasasabi sila na makita kanyang bangkay. So, madaling araw pa lang ay nagmamadali siya pumunta doon. Katapot, sabi ay nung dumating sa doon, ay bukas na, wala na ang takip ng libingan. At dito po sa sunod panglima na to, ay wala pa rin tayo nakikita na pananambahan na naganap sa unang araw ng Sanlinggo. No, ikalima na ito mula sa aklat ng Lucas, sa Mateo, sa Juan, sa Marcos, ating napapatunayan na halos magkakatulad ang kanilang tala. No, dito tayo mayroon pang tala si Juan, kasi si Marcos at si Juan, mayroong doble yung kaniyang tala.
patungkol sa araw ng linggo. Dito sa 20:19 ng Juan, sabi dito, ng kinahapunan nga ng araw ng Sanlinggo. Okay. No? So, pagka umaga, nabuhay siya maguli, yung bandang hapon, no? Sa Okay. kinahapunan. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang nangakapinid ang mga pintuan, Sarado. sarado dito, dahil sa katakutan ng mga Hudyo, dumating si Jesus. Okay. At tumayo sa gitna nila na nagsasabi, ang kapayapaan sumasa inyo. Nagkape pa, Brother John. Nag-iipon-ipon ang mga disipulo. Ibig sabihin, Brother John, na ito na yung talata na maaari nating masandalan na ang mga disipulo ay nananambahan, Brother John, doon sa loob ng kwarto na yon. At itong talata nating binabasa ngayon, ito din yung ginagamit karamihan nila, Brother Noel. Sabi nila, tingnan ninyo, mayroong prueba, no? Ang mga alagad, nagkakatipon sila kasi araw ng linggo yon, dumating naman si Jesus. Okay. Pero pag titingnan ninyo, i-analyze ninyo yung talata. No? Sabi niya dito, nang kinahapunan nga ng araw ng Sabat, araw na Linggo. no? Nang nangakapinid ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa katakutan. Ay, hindi dahil sa pananambahan. Ang binabanggit sa talata, nagkakapinid o sinasarado nila yung pinto dahil sa takot sa mga Hudyo. Kasi, kuna sila eh. Hinahunting na sila eh. Ang akala nila, kasi pinatay na ang kanilang Leader. guro, ang kanilang leader. Sila na susunod. Baka sila ang susundin, at hindi pa nila alam na si Jesus Christ na buhay mula sa mga patay. Kaya nga, natatakot sila. Oo. No? Kaya po ni Kristo, sabi niya, kapayapaan ang aking dala para sa inyo. Pero dumating si Jesus, kahit sarado yung pinto, kapayapaan sumasa inyo. So, wala pa rin itong basihan, Brother Noel, yung ika-6 na talata patungkol sa linggo, hindi pa rin ito basihan. At pangalawa, kung ating i-analyze yung talata, walang pananambahan na nangyayari sa kinahapunan. Oo, lampas sa umaga, no? No, lampas. Karamihan sa mga pagsamba na ginagawa sa araw ng linggo ay during morning time. Siguro mga alas 8 hanggang alas 12. Pero itong pagkakatipo ng mga alagad dahil sa takot ba? sa kinahapunan at dahil lamang sa takot. So, hindi natin makuha itong basihan. At kung titingnan ninyo, kung tunay kayong naghahanap sa katotohanan, ang ating hahanapin dito, Brother Noel, hindi lang yung tala. Kung ating titingnan, mayroon bang rason ang Biblia kung bakit ito nalipat sa linggo? For example, kung mayroong utos, katulad ng Sabat, nakalagay talaga sa 10 utos yung Sabat. Pero mayroon bang tala sa Biblia na nakalagay sa utos ang linggo? Okay. Yan ang yan ang lalong problema na wala tayong mapapatunayan. Amen. No? Ayun nga, dito tayo sa pang-7. Okay. No? At ito, Brother Noel, na ating gagamitin ito. Nagiging honest kami sa aming pagtuturo na lahat ng talata patungkol sa araw ng linggo, ginagamit namin yan. Isa lang ang aming hangarin, maunawaan ninyo ang tunay na paghahanap ng katotohanan. Ano ba talaga? No? Kaya nga, ang Sabat, binigay namin sa inyo ang lahat na katotohanan tungkol sa Sabat at inyong naunawaan. At amin ding ibibigay sa inyo ang tungkol sa linggo. Wala tayong itatago, no? Walang tinatago. No? Ating babasahin ng uli, Brother Noel, itong Gawa 20, versikulo 7. Okay. Sabi niya dito, at ng araw ng Sanlinggo, nang kami nangagkapisan upang pagputol-putulin ang tinapay, si Pablo nangangaral sa kanila nang nag-aakalang umalis kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang kalahating gabi. Hating gabi to. Mayroon ng dito, Brother Noel, yung nagkakatipon sila. Sabi nga, kita mo, nagtipon-tipon sa unang araw ng Sanlinggo. Ating titingnan, ating i-analyze o ating i-interpret itong talatang ito, no? Kasi ang tamang pag-interpret kasi, Brother Noel, yung tinatawag na exegesis. Na ito yung mayroong nag-interpret na si Jesus ang kanilang pag-interpret. Aking ipapaliwanag ito. Ano bang